Nagsisimula ang chapter sa Dream Illusion ni Zero. Hindi maintindihan ni Min kung bakit naging ganito si Zero. Marahil ay dahil sa alaala na nakuha niya mula sa hari ng Wolfheart at kay Garcia. Dahan-daang lumapit si Zero kay Min at ipinaliwanag na ang simbahan ay orihinal na itinatag ng Federation. Ang ginawa ng dating papa ay bigyan lamang ng pagkakataon ng mga mangkukulam na mabawi ang nararapat sa kanila. Sinabi ni Zero kay Min na kung siya ang mananalo, makakamit niya ang mga alaala na naipon ni Zero sa loob ng 200 taon. Inisip ni Min sa kanyang sarili na kakaiba ang desisyon na payagan si Zero na buksan ang lihim na silid mula sa simula. Kahit na paborito siya ni Oberlin, isa lang siyang mangkukulam at wala dapat akses sa pinakamalalalim na lihim ng simbahan. Naalala ni Min nang buksan ni Zero ang silid at sinabi niyang ito rin ang unang pagkakataon niya. Unti-unti nang nagkakaugnay ang mga piraso ng palaisipan. Sa kasamaang palad, hindi ito napansin ni Min. Tinanong ni Min si Zero kung saan niya dadalhin ang simbahan kung siya ang mananalo. Bahagyang tumangala si Zero at sumagot, patungo sa tagumpay, o marahil pagkatalo, ngunit tiyak na hindi sila tatakas papunta sa fjord. Alam na ni Zero ang mga lihim na kautusang ibinigay ni Min. Habang papalapit ang ikatlong banal na digmaan, iniutos ni Min na maglaan ng ilang mga mapagkukunan para masiguro ang 100 ng pagtakas. May bahid ng pangungutya sa tono ni Zero, hindi pa man nagsisimula ang banal na digmaan, nawala na si Min ng tiwala sa tagumpay. Paano magiging tagapagsalita ng mga Diyos ang isang tulad ni Min? Hindi mapigilan ni Min ang kanyang sarili at sinabi, kung talagang mahal sila ng Diyos bakit niya hinahayaan na matalo sila ng paulit-ulit? Para matalo ang mga demonyo kailangan nilang umasa sa mga Judgment Army. Pero sa kasalukuyan nilang bilang, di nila mababago ang kalalabasan. Aasa ba kami sa mga mangkukulam? Hinugot ni Zero ang kanyang mahabang espada at tinutok ito kay Min. Alam ni Zero na ang labang ito ay magtatakda sa kapalaran ng sangkatauhan. Kahit bata o matanda, magiging matapang na mga mandirigma ang lahat, susugod sa larangan ng digmaan ng sunod-sunod, hanggang sa talunin nila ang mga demonyo o hanggang sa kanilang kolektibong wakas. Natagpuan ni Min ang planong ito na lubos na katawa-tawa. Ang mga ordinaryong tao ay matatakot lamang sa simpleng pagtingin sa isang demonyong hayop. Paano sila makikipaglaban sa mga demonyo? Hindi sumagot si Zero, na nagtulak kay Min sa biglang pagkaunawa. Ang tanging paraan para mabigyan ng kakayahang lumaban ng mga ordinaryong tao ay hindi siya makapaniwala. Nais ni Zero na ipainom sa lahat ang pildores ng simbahan. Sumagot si Zero na maaasahan nila ang dami ng bilang. Sa loob ng 5 taon, makakapag-imbak sila ng 4 na milyong pildores. Bukod sa God's Punishment Army, Pure Ones, Knights, at Judgment Army. Magkakaroon sila ng milyon-milyong karagdagang puwersa. Tiwala si Min na nawawala na sa katinuan si Zero, paano magmumungkahi ang isang Pure One na pinalaki ng simbahan ng ganoong bagay. Naniwala siya na maaaring nag-backfire ang mga alaala sa isip ni Zero. Maingat na lumapit si Zero kay Min, naniniwalang ang pagkuha ng kaalaman ay likas na proseso ng pagbabagong sarili. Wala na siyang balak ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, panahon na para magpasya kung sino ang maghahari sa simbahan. Pinaandar ni Min ang kanyang crossbow na hawak sa kamay. Madaling iniwasan iyon ni Zero, sinundan ito ng mabilis na pagsugod ng espada. Nagpipigil ng ngipin, matamang tinignan ni Min si Zero. Bigla, nagsimulang lumabas ang isang pulang hamog mula sa ilalim niya, kumalat ito sa lahat ng direksyon. Huminto si Zero, bahagyang nanlaki ang mga mata. Pagkatapos, hawak ang kanyang lalamunan, bumitaw siya ng isang nakakatakot na hiyaw. Nakatayo sa loob ng pulang hamog, ipinakilala ni Min na ito ang demonyong hamog. Nakakamatay lamang sa mga mangkukulam. Pag pinuno ko nito ang buong plaza, mamamatay si Zero ng paulit-ulit. Tumawa si Zero. Biglang, isang malakas na bagzo ng hangin ang hamampas, tinangay ang pulang hamog na nakapaligid kay Min. Nakilala niya ang bato ng hangin na nakaimbed sa singsing ni Zero. Agad na kumuha si Min at lumunok ng isang bungkus ng pildores. Tumango si Zero nang may pag-aproba, itinuturing itong isang matalinong desisyon. Nararamdaman ni Min ang mabilis na pagtaas ng lakas sa kanyang katawan. Samantala, sinimulan ni Zero ang pagbuo ng kanyang sandata.
Kasing lapad ng kanyang katawan ng espada, at puno ng iba't ibang magic stone. Pamilyar ang pakiramdam na ito. Tila, ito ang sandata ni Alice. Nagliwanag ang mga magic stone sa espada, kasunod ang isang nakakasilaw na gintong liwanag mula sa gilid nito. Ang liwanag ay nagpaalis sa pulang hamog sa paligid. Wala nang nakita si Min kundi ang kumukonsumo na gintong liwanag. Sa isang iglap, tila ang buong mundo ay gumuho at natunaw sa loob ng gintong liwanag na ito. Bumalik sa kulungan, walang pakialam na itinapon ni Zero ang kanyang nakasampay na kapa sa lupa. Ang Judgment Knight na nakatayo sa tabi ay magalang na yumuko. Inihahandog kay Zero ang gintong balabal ni Min, isang damit na sumasagisag sa rurok ng kapangyarihan ng simbahan. Pagkatapos, siya ay lumuhod, ipinapahayag ang pagtanggap sa kanilang bagong papa. Dumating sina Furlan at ang kanyang ama sa bayang nasa hangganan upang makipagkita kay Roland. Inanyayahan silang pumasok sa dining hall. Dahil sa makapal na snow sa labas, kapwa nakasuot ng makapal na coat sina Furlan at ang kanyang ama. Sila ay nakaputi at nakasuot ng puting damit. Pagkapasok, agad nilang naramdaman ang init ng silid. Iminungkahi ni Roland na tanggalin nila ang kanilang mga coat. Ipinaliwanag na ang init sa loob ay dahil sa central heating, isang konseptong bago para sa mag-ama. Ipinaliwanag niya ng mabilisan kung ano ang central heating. Ang pangunahing dahilan ng kanilang pagbisita ay upang makipagkita kay Agatha. Pinayuhan ni Roland ang ama ni Furlan na alisin ang Stone of God Punishment bilang pangunahing paggalang kay Agatha. Pagkatapos ng ilang sandali, si Agatha, nakasuot ng kanyang mabalahibong kapa, at tinanggal ang kanyang coat. Ibinukas ni Agatha ang malalaking pintuan at saglit na nagatubiling magsalita, dumating na ang banal na digmaan sa kanila. Kailangang gamitin niya ang bawat sandali upang lumikha ng mga sandata. Pinagpag niya ang snow mula sa kanyang kapa. Marahil sa dahilang madalas siyang nagtatrabaho kasama ang punong alkmista, may bahid ng kilos ni Kyle ang kanyang tono. Tinanong ni Roland kung naaalala pa ba ni Agatha, mga 400 taon na ang nakalipas ng Antikyra ay malapit ng mapuksa, isang pangkat ng kanyang mga lingkod ang humiwalay sa kanya, sumunod sa iba patungo sa kabundukan. Sandaling nag-isip si Agatha, mukhang malabo ang alaala, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito muling binabanggit pagkatapos ng mahabang panahon. Habang inaalis ang kanyang kapal na puno ng snow, inilantad ang kanyang asol na buhok sa pananampalataya, sabay-sabay na napaluhod sa isang tuhod sina Furlan at ang kanyang ama. Ipinahayag ng ama ni Furlan na siya ay isang inapo ni Kaga at tinanong kung naaalala pa ni Agatha ang pangalan. Sa kanyang panahon, si Agatha ay may dalawang pangunahing katulong, si Kath, na nagsilbing kapitan ng kanyang bantay, at si Kaga, ang kanyang pangunahing tagapamahala. Nagyelo ang kanyang ekspresyon nang banggitin niya si Kaga, tinanong kung sila ay mga inapo ng mismong tagapamahala na palihim na umalis dalaang bato ng mahika at mga tala ng eksperimento. Nanlaki ang mga mata ng ama ni Furlan, at bago pa siya makapagpaliwanag, dumilim ang ekspresyon ni Agatha. Pinalayas sila agad. Sinabi niya na ayaw na niyang makita sila. Nang hindi na naghihintay ng sagot, mabilis na umalis ang mangkukulam sa bulwagan, hindi man lang binibigyan ng pagkakataon ang dalawa upang magpaliwanag. Naguguluhan, tumingin si Roland kay Nightingale, humihingi ng kanyang opinyon. Bumulong si Nightingale sa kanyang tainga na parehong ang nagsasabi ng totoo ang dalawang panig. Sandaling pinag-isipan ni Roland ang sitwasyon at mabilis na pinag-isipan ito, marahil ay may hindi pagkakaintindihan. Iminungkahi niya sa ama ni Furlan na manatili muna at samantalahin ang pagkakataong galugarin ang bayan. Ipinangako niyang tatalakayin ang bagay na ito kay Agatha. Nang inag mula ulo hanggang paa, taos pusong nagpasalamat ang ama ni Furlan kay Roland. Halatang nakita ni Roland na lubos na naapektuhan ang marangal na tao sa naging reaksyon ni Agatha. Ipinayo niya sa kanila na dalhin ang mga batong mahiwaga at ang mga record na dala nila. Baka ang mga bagay na higit 4 na siglo nang nakalipas ay makatulong na mabawasan ang damdamin ni Agatha. Naisip niya, umaasa na ang kanilang materyal na ebidensya ay maaaring magayos sa pagkakaintindihan na nabuo. Sa gabi, tinawag ng prinsipe si Agatha sa kanyang opisina. Ikinwento ni Roland ang salaysay na kanyang narinig kay Agatha. Ipinaalam sa kanya na kahit ano pa ang ikinilos ng kanyang tagapamahala, ang layunin ni Furlan at ng kanyang ama ay maibalik ang mga bagay sa tunay na may-ari. Marahil ay nais din nilang ituwid ang mga pananagutang hindi tinanggap ng kanilang mga ninuno.
Binanggit ni Agatha na niloko lamang ni Kaga ang kanyang mga inapo, at wala silang utang sa kanya. Bukod pa rito, hindi ba sila kabilang sa mga maharlika ng kanlurang teritoryo? Kung tatanggapin sila ni Agatha, magiging hadlang lamang ito sa mga plano at pagpapalawak ni Roland sa hinaharap. Nauunawaan ni Agatha ang hangarin ni Roland na sakupin ang buong kanlurang teritoryo. Hindi inaasahan ni Roland na ganito ang kanyang iniisip, ngunit sa tono nito, hindi ito mukhang masama. Dahan-daang hinaplos ni Agatha ang kanyang buhok, nagdesisyon na huwag dalhin ang galit mula 4 na siglo na ang nakalipas patungo sa kasalukuyang mga inapo. Lalong naantig si Roland sa maliwanag na mangkukulam na nasa harapan niya. Pagkatapos ay pabirong tinanong niya kung interesado si Agatha na suriin ang kanyang mana. Tiningnan siya ni Agatha ng matalim at sumagot na hindi iyon kanyang mana kundi ng Exploration Society. Binuksan ni Tilly ang unang kahon. Sa 10 kahon, bawat isa ay puno ng mga batong mahiwaga. Tinawag ni Agatha ang mga ito bilang glowstones. Nilagyan niya ito ng kapangyarihang mahiwaga, at agad na lumabas ang mapusyaw na dilaw na liwanag, na mabilis na lumampas sa liwanag ng isang sulok. Nang ang liwanag ay naging nakakasilaw, agad niyang binitawan ito. Kumislap ang mga mata ni Roland habang pinagmamasdan ang mga batong mahiwaga. Nang mabanggit ni Anna ang tungkol sa mga Orvenes at ang mapa ng kayamanan, noon lamang nabanggit ni Agatha, ang mga ito ay Orvenes na minarkahan ng Exploration Society. Ang mga Orvenes ay mga paboritong kagamitan ng Society, inilaan para sa lokasyon ng darating na banal na lungsod. Nang tanungin ni Roland kung bakit ang bato sa minahan ay napakatigas, ipinaliwanag ni Agatha. Kapag nahati ang Judgment Stone, bumababa ng husto ang tigas nito kasabay ng pagbaba ng dami nito, at ang saklaw ng epekto nito ay lubos ding lumiliit. Halimbawa, ang madaling dalhin na Judgment Stone na madalas dala ng mga tao ay madaling mabasag gamit ang martilyo ng bakal. Tinanong ni Roland kung may paraan upang baguhin ang mga batong mahiwaga. Sumagot si Agatha na wala. Sa puntong ito, naalala ni Tilly ang pagkakita sa isang liwanag na bato sa mga guhol na patuloy na nagliliwanag ng bahagyang mahina na sa loob ng 400 taon. Binanggit ni Agatha na kakailanganin ang pagtutulungan ng 100 mangkukulam. May ilang mangkukulam na maaaring magdagdag ng kapangyarihan sa mga mahiwagang bato ng iba. Sa pamamagitan ng pagbuhos ng malaking halaga ng mahika, maaari itong lumiwanag ng matagal. Gayunpaman, ang mga batong mahiwaga ay hindi gaanong nakakatulong sa mga labanan. Itinuturo ni Agatha ang mga itim na aklat na gawa sa balat ng hayop sa ilang iba pang mga kahon, namumula ang kanyang mga pisngi. Ilan sa mga ito ay mga kopya ng Compendium of All Magic, na nilalayon bilang gabay para sa mga mangkukulam na magtatatag ng mga bagong lupain at magtuturo sa kanila kung paano paunlarin ang kanilang mga kakayahan. Bakit kaya nahihiya si Agatha tungkol doon? Tumingin sa kanya si Roland nang nagtataka habang patuloy niyang sinisiyasat ang mga natitirang kahon. Natagpuan ni Sylvie ang isang lihim na kompartimento sa isa sa mga kahon. Pagkabukas nito, kinuha ni Anna ang isang kahon na bakal. Pinagmasdan ito ni Agatha ng gulat, nanginginig ang kanyang kamay habang tinitingnan ang tanda ng banal na selyo, hindi makapaniwalang posibleng nakuha ito ni Kaga mula sa ibang mga mangkukulam ng Exploration Society. Pinaghihinalaan niyang baka nakuha ito ni Kaga matapos nakawan ng ibang mangkukulam ng society. Pinag-isipan ni Roland na baka may inatake at ipinagkatiwala ito kay Kaga. Tinanong niya ang tungkol sa kalikasan ng banal na selyo. Sumagot si Agatha, ang ilang mga batong mahiwaga, kapag pinagsama-sama, ay maaaring magdulot ng karagdagang epekto, maaaring baguhin ang kalikasan ng mahiwagang kapangyarihan o palakasin ang kinalabasan nito. Isa ito sa pangunahing mga pagsasaliksik ng Exploration Society. Ang mga pinagsama-samang mga batong mahiwaga na ito ay tinatawag na mga selyo, at ang banal na mga selyo ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Ang kanilang mga batong mahiwaga ay mula sa mga mataas na demonyo. Sa buong Tekira, 3 o 4 lamang nito ang mayroon. Tinanong ni Roland kung gaano ito kalakas. Maingat na sumagot si Agatha na maaari nitong patagin ang kastilyo ni Roland. Nagkomento si Agatha, ang dami ng mahika na kailangan upang magamit ito ay napakalaki. Noong araw, tanging ang nangungunang 2 upuan ng Federation ang makagagamit ng banal na selyo. Nakapag-isip si Roland sandali at naisip na subukan ito ni Anna.
Umiling si Agatha at ipinaliwanag kung bakit tanging transcendence lamang ang makakagamit nito. Halos isang kisap mata ng hawakan ni Ana ang selyo, ang 4 na batong mahiwaga ay nagliwanag ng isa-isa. Ang kanilang gintong liwanag ay lalong kumikislap, tila nagiging isang sumisilang na araw ang buong selyo. Sumigaw si Agatha na bitawan ito ni Ana. Ang liwanag ay agad naglaho, na parang hindi ito kailanman nagpakita. Huminga ng malalim si Ana at maingat na ibinalik ang selyo sa kahon nito. Nababalot ng katahimikan ang opisina. Tinakpan ni Sylvie ang kanyang mga mata, sinusubukang makarecover mula sa biglaang liwanag. Lahat ay naglaan ng sandali upang makahinga ng malalim. Nagkomento si Ana na ang paggamit nito ay kumakain ng malaking dami ng mahika. Kaya niya itong gamitin ng 2 beses lamang. Parang nagsabing, medyo mahirap ang pagsusulit, sa tingin ko kaya ko lamang makuha ang 99% ng 2 beses. Unti-unting nasanay si Paper sa lugar na ito, napapalibutan ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Wala na siyang kailangang hanapin pang pagkain o mag-alala na mananakaw ang kanyang mga pinagpagurang panggatong. Pagpasok niya sa bulwagan, napansin ni Paper na hindi nakaupo ang mga mangkukulam sa mahabang lamesa para kumain, kundi nagkukumpol sa isang dingding, abala sa pakikipag-usap. Kumurap siya sa pag-usisa ngunit nahihiya upang tanungin si Wendy kung ano ang kanilang ginagawa. Ngumiti si Wendy at sinabi kay Paper na lahat sila ay sinusubukan ang kanilang lakas sa labanan. Nagtaka si Paper. Idinagdag ni Wendy, isa lang itong kakaibang tawag na naisip ng kanyang kamahalan, huwag mo nang pansinin. Pinasiklab ni Lightning ang kanyang mahika at pinaliyab ang 2 bato. Samantala, ipinagyabang ni Maggie na napaliwanag niya ang 2.5 bato, na tila mahirap paniwalaan ni Lightning. Tinanong ni Wendy si Paper kung gusto niyang subukan. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Wendy na hindi pa natututo si Paper kung paano gamitin ng tama ang kanyang mahika. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Paper at bumagsak sa lupa. May matinding sakit na naramdaman siya sa kanyang tiyan, at tila nanginginig ang mahika sa loob ng kanyang katawan. Nakilala ni Wendy ang mga senyales na ito bilang mga palatandaan ng isang mahikang pagbalikwas. Yamakap si Wendy kay Paper, sinusubukang pakalmayan siya. Tumayo ang iba pang mga mangkukulam at pinalibutan siya, nag-aalok ng mga salitang pampalubag loob at pinayuhan siyang huwag matakot. Napatunayan ang mga hinala ni Wendy. Kinabukasan, dinala niya si Paper upang makipagkita kay Roland. Sa kabila ng dinanas na sakit noong gabing iyon, nanatiling gising si Paper. Nakahiga sa malaking kama at napapalibutan ng mga mangkukulam na dumalaw, nakinig siya sa kanilang mga salitang pampalubag loob at naramdaman ang matinding pagnanais na umiyak. Masaya si Roland habang tinitingnan ng batang babae, malugod siyang tinanggap bilang kasapi ng unyon ng mga mangkukulam. Sinuri ni Roland ang mga tala ng eksperimento na iniwan ng Exploration Society. Para sa kanya, ito ay isang ganap na bagong mundo. Plano ni Roland na magtayo ng isang tore ng mahika para kay Agatha, na magpapahintulot sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagsasaliksik. Sa pagkakataong ito, hinintay niya si Agatha matapos ang araw ng paggawa ng asido bago siya tinawag sa kanyang opisina. Tinanggihan ni Agatha ang alok, pakiramdam niya ay sapat na ang isang laboratorio ng chemistry tulad ng kay Kyle. Sa loob-loob ni Roland, naisip niya, sobrang di bagay. Itinabi niya ang draft na plano, pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang mga ideya mula sa umaga. Tinanong si Agatha kung kaya niyang tapusin ang paglikha ng mga runang mag-isa. Umiling si Agatha bilang tugon. Bigla, bumaling si Roland kay Nightingale, tinatanong ang tungkol sa kanyang pagsubok ng lakas sa labanan. Tinalikuran siya ni Nightingale, sinabing ito ay isang lihim. Hinulaan ni Roland na baka nadismaya siya kung ikukumpara kay Ana. Medyo nadismaya si Agatha na inilagay ni Roland ang isang mahalagang bagay tulad ng Divine Seal doon. Nagkomento si Nightingale kung makita ito ng mga mangkukulam mula sa Federation, talagang magagalit sila kay Roland na marahil ay dadalhin nila ito. Ngunit naisip ni Roland na ang mga bagay na iyon ay hindi ganoon kahalaga. Para sa kanya, katumbas lang iyon ng mahigit 10 kilo ng TNT. Nagkomento si Agatha na kahit ang rune ay isang produktong may kaugnayan sa mahiwagang bato, ang mga materyales na gumagabay sa mahika ay napakamasalimuot. Ang pinakamahalagang sangkap ay ang dugo ng demonyo.
Pagkatapos ng napakaraming eksperimento, natuklasan nila na ang dugo ng mga mangkukulam, demonyo, at mga halimaw na demonyo ay malaki ang pagkakaiba. Ang sariwang dugo ng mga mangkukulam ay maaaring gamitin upang lumikha ng Judgment Army. Ito ay lihim ng Exploration Society. Pagkatapos magsimula ang mga eksperimento, iniwan niya ang samahan. Noong una, pinagsama ng Exploration Society ang dugo ng matatandang mangkukulam sa Judgment Stone at isinaksak ito sa mga ordinaryong tao. Kinakailangan nito ang higit sa kalahati ng dugo ng mga mangkukulam, at kailangan mula ito sa parehong individual. Ibig sabihin, bawat pagbabagong nagaganap ay nagreresulta sa kamatayan ng isang mangkukulam. Marami rin sa mga ordinaryong tao ang hindi nakayanan ang proseso at kalaunan ay namatay. Mababa rin ang tsansa ng tagumpay. Ayon sa impormasyon ni Tilly, ang simbahan ngayon ay may malaking bilang ng mga Judgment Army. Galit na galit si Roland. Alam niya na imposible para sa simbahan na makahanap ng ganoon karaming matatandang mangkukulam. Dinukot nila ang mga mangkukulam, pinalaki sila, at sa huli, kinuha ang kanilang dugo upang lumikha ng Judgment Army. Libu-libong mangkukulam, bawat isa ay may natatanging kapangyarihan, ay walang awang pinatay ng simbahan. Sila ay tinaguri ang demonyo, kinamumuhian, at itinatakwil ng mundo. Naramdaman ni Nightingale ang galit ni Roland. Huminga ng malalim si Roland at sinabing, bawat salita, pipigilan niya sila. Pagkatapos maligo ni Wendy, nabigla siya nang buksan niya ang pinto ng kanyang silid-tulugan. Sa kanyang pagkagulat, nakaupo si Nightingale sa mesa, binabasa ang librong ibinigay ni Roland upang turuan ang mga mangkukulam sa unyon. Halos malaglag ang tuwalya ni Wendy sa kanyang gulat. Akala niya mayroong argumento o pagtatalo si Nightingale sa prinsipe. Ipinaliwanag ni Nightingale na wala. Pagkarinig sa mga sinabi ni Agatha sa opisina, natakot si Roland na may balak si Nightingale na labanan ang simbahan ng mag-isa. Alam ni Roland na sa loob ng simbahan ay maraming mga mangkukulam na tapat sa kanila, ilan sa kanila ay napakalakas. Sinabi ni Nightingale na huwag mag-alala, alam niyang kailangan nilang umasa sa lakas ng kanilang makapangyarihang hukbo sa pakikidigma laban sa simbahan, ang pinakamatalinong paraan. Pinaginhawahan siya ni Roland na tatalunan niya ang simbahan, at lubos na nagtitiwala si Nightingale sa kanya. Huminga ng malalim si Nightingale, inaalala ang mga eksperimento sa Judgment Army ayon sa pagkakalarawan ni Agatha. Naramdaman niyang kailangan niyang maging mas malakas, upang mas makapag-ambag sa nalalapit na labanan laban sa simbahan. Sang-ayon si Wendy sa naramdaman ni Nightingale, iniisip na marahil ang kaginhawahan ng Kastilyo ang nagbigay sa kanya ng pagkakontento. Bigla niyang napagtanto na malapit pa rin ang mga kalaban, maging ang simbahan o ang mga demonyo. At hindi pa tuluyang nawala ang banta, ngunit hindi siya masyadong umunlad sa mahabang panahon. Kung ihahambing sa mga kapatid na masikap mag-aral tulad ni Rem, Hummingbird, at Echo, tila masyado siyang nag-relax. Sa kabila ng pagiging mas matandang mangkukulam, hindi man lang siya makapagpaliwanag ng dalawang batong mahiwaga. Sa bilis na ito, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na tumayo sa harap nila bilang isang nakatatandang kapatid. Huminga ng malalim si Wendy, nagpas siyang simula ngayon, tulad ng iba pang mga mangkukulam, maglalaan siya ng 1 oras bawat gabi sa pag-aaral ng kaalaman ng prinsipe bago matulog. Pagkatapos magbihis ng kanyang pijama, napansin niyang nakatulog na si Nightingale sa mesa, nalugmok sa kanyang mga panaginip.